Ngayong gabi, bato laban sa papel. Otoridad tinutugis na si Senador Bato de la Rosa. Senador na, aktor pa, maladrama ang mga tagpo sa nakalipas na mga sesyon sa Senado. Balikan natin. Mahal kita, sana all. Sa kabila ng pagbibigay ng mahablaka kay Senador Pia Cayetano, Senador Lito Lapid hindi aalis sa minority. From teledrama to teleconferencing, musyong naghahaing payagan si Senador Bato de la Rosa na makadalo at makaboto sa online meeting, hindi umubra, minority nag-walk out, at ang bayan pupulsuhan. Programang Donation Pulse, 4 na taon na. Magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino, pupulso na ang bayan. Nang magpalitan ng liderato sa Senado nitong May 11, sari-saring mga tagpo na ang nasaksihan ng bayan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mula sa pagpapakita ng ngayoy wanted ng si Senador Bato de la Rosa, putukan, iyakan at tensyon sa plenary session ng Senado hanggang sa pagsasampa ng kaso sa ilang mga senador na miyembro ng mayorya. Nangyari lahat ng yan sa loob pa lamang ng 3 linggo matapos maipasa sa Kamara ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte at nang umupo si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ang mga balita kaugnay dyan, pupulsuhan natin maya-maya lamang. Muli, magandang gabi. The search is on dahil tinutugis na ngayon ng Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Senador Bato de la Rosa. Dahil pa rin yan sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng senador mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon at sa pamagitan ng utos ng Department of Justice o DOJ na epektibo simula pa noong May 21. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Based on all these 4 basic premises, I would like to confirm. 1, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Ang turing na kasi sa senador, pugante, wanted na si de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Bakit kamo? Dahil ayon na rin kay Justice Secretary Frederick Vida, valid. Kinikilala nila ang ICC arrest warrant ng senador. First, on the matter of Senator Bato de la Rosa, first, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator. Pagdidiin ni Vida, obligasyon ng gobyerno ang hakbang na ito na pagtugis kay de la Rosa. Para saan? Sa hustisyang dapat na makamit ng mga namatay sa madugong war on drugs simula pa noong 2017. We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, may biktima to. And their search for justice started in 2017. Daang-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Di na sila pwedeng kumuha ng abogado. Di na sila pwedeng kumuha ng TRO. Tingnan natin. Let's, paghahanap na, anong obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. At bakit kailangang isuko sa International Court ang isang akusado ng isang sistematikong krimen dito sa Pilipinas? Ayon sa mga eksperto sa batas,
Alinsunod ito sa Republic Act 9851. Unang-una, ang crime against humanity for murder at attempted murder ay tinatawag na universal crime. Sa international law, ibig sabihin nun, kahit sinong country pwedeng litisin iyon. Hindi lang tayo. Kung saan man siya madadakip, pwede siyang litisin. Yun ang una. Pangalawa, meron tayong Republic Act 9851. Iyan ang tulay natin sa international law. Sabi sa 9851, kung ang isang tao ay pinaratanganan o inakusahan ng crime against humanity at may dumidinig ng isang international tribunal, ang ating pamahalaan pwedeng paubaya na sa kanila ang pag-iimbestiga at kung kinakailangan, pwede pang dali ng gobyerno yung tao doon sa tribunal na yon. Yan ang 9851. Inang tulay natin sa international law. Kaya, ang sabi doon, pwedeng magkaroon ng warrant of arrest rin sila. Ang pangatlo, sabi sa ating konstitusyon, hindi pwedeng madakip ang isang tao maliban na lang kung may warrant of arrest. Na inisyu ng isang judge. Tignan natin mabuti. Yung katagang judge, hindi naman kina-qualify kung local or foreign judge. So, ibig sabihin, kung hindi natin kina-qualify ang konstitusyon, hindi dapat tayo mag-distinguish, lalo't lalo na kung may Republic Act 9851 na ating tinatanggap ang jurisdiction ng International Tribunal. Nasasaad dito na sino mang inakusahan o may kasong hinaharap na may kaugnayan sa crimes against humanity, genocide at alimang kaugnay na kaso ukol dito ay saklaw sa international humanitarian law mula sa Geneva Conventions of 1949 na naglilimita sa epekto ng armed conflict ng isang bansa kagaya na nangyari sa war on drugs na ang damay ay mga sibilyan. Sa Chapter 7, Section 17 na naturang batas, pinapayagan ng isang international court na mag-imbestiga at litisin ang isang akusado na naturang krimen. Maaring isuko ng gobyerno ang isang akusado sa alinmang international court na kasalukuyang naglilitis na rito. Pero sa kampo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, kanilang pinagpipilitan ng pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute. Ito ay ang pagsapi ng iba't ibang bansa sa International Criminal Court o ICC na nakabase sa The Hague, the Netherlands bilang host state. Saklaw kasi rito ang crimes against humanity na kinakaharap ng mga akusado sa war on drugs, kabilang na si Senator Bato. At dahil umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019, wala na raw umanong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero taliwas yan sa sinasabi sa Article 12 ng statute na ang sino mang naging miyembro ng ICC ay pumapayag na maging saklaw nito bilang korte sa mga kaso tulad ng crimes against humanity. At sa mga taong miyembro pa ang Pilipinas, nangyari ang krimeng ito na war on drugs, ay saklaw pa rin ng ICC ang kaso. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder, at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. 3 linggo na matapos lumutang ang warrant of arrest ni De La Rosa kasabay ng kanya ring biglaang paglutang sa Senado nitong May 11, nasaan na nga ba ang puganteng senador? Hanggang ngayon hindi pa rin siya matunto ng mga otoridad na sinimulan siyang hanapin sa Angeles City, Pampanga. Mag-aalas 6 ng umaga nang sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Pulisya at National Bureau of Investigation o NBI sa subdivisyong ito sa Barangay Balibago ng Angeles, Pampanga. Pasado alas 2 ng madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang malaaksyong barilan sa Senado nitong gabi ng May 13, tumakas si De La Rosa mula sa proteksyong ibinigay sa kanya ng kapwa senador sa mayorya. We also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises.
Pupulsuhan pa natin mamaya, Blue Team, maladramang mga tagpo sa nakalipas na mga sesyon sa Senado. Balikan natin, mosyong naghahaing payagan si Senador Bato de la Rosa na makadalo at makaboto sa online meeting, hindi umubra, minority, nag-walk out at ang bayan, pupulsuhan, programang The Nation's Pulse, 4 na taon na. Diyan lamang kay Blue Team dahil walang patid ang ating pagpulso ng mga balita sa ating pagbabalik. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimay natin anumang anggulo, saan man, kailan man. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang nilalaman. Give that head to Sigma, hair for Sigma, give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma, hair for Sigma, long hair for his shining bulb. Nagconvene na bilang impeachment court ang Senado nitong May 18. Ayan ay matapos mayakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte nitong May 13. Present ang 23 senador na nanumpa bilang Senator Judge kabilang si Senador Robin Padilla. Absent naman ang kanyang itinaka sa Senador Bato de la Rosa ilang araw matapos umalis ng madaling araw sa Senado ng May 14. With 23 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. I state your name. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. 10 calendar days ang ibinigay para pagpaliwanagin ang bise sa mga reklamong nakahain sa kanya bago mag-proceed sa trial proper ang Senado. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Kasabay rin ito ang dalawang senador na sina Senador Mig Zubiri
At Senador J.V. Ejercito na nag-abstain sa boto nitong May 11 ay sumapi sa minority. Sa ngayon, 13 ang nasa majority, 11 naman sa minority. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako ko'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. For now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for Yes. that and for the respect. And we will all still be friends. Yes. Nagkaroon din ng bagong committee chairmanships sa kaparehas na araw. Si Senator Pia Cayetano sa Ways and Means, Sustainable Development Goals at Energy. Si Senator Jinggoy Estrada sa National Defense Security at Games and Development. Si Senator Bongo sa Health and Demography at Sports. Si Senator Loren Legarda sa Culture and Arts at Basic Education. Si Senator Rodante Marcoleta sa Public Services. Si Senator Robin Padilla sa Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. At si Senator Joen Villanueva sa Higher, Technical and Vocational. Binalot ng takot ang loob ng Senado nitong May 13 dahil iyan sa sinabi ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na may aarestuhin umano sila. Hanggang saang bali-balitang aarestuhin umano ng gabing iyon si Senador Bato de la Rosa ay nauwi sa umano'y barilan sa pagitan ng USAA at ng mga taga-NBI agents. Si Aplaska ay naming siyang una nagpaputok bilang warning shot sa banta umano ng mga taga-NBI. Pero walang pag-aresto ng araw na iyon ayon mismo kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Balikan po natin ang malaaksyong tagpong iyan sa pagpulso sa report na ito. Oh my God! Sunod-sunod na alingaw ng baril ang bumalot sa Senado nitong gabi ng May 13. Ang mga media na nagko-cover sa lugar walang magawa kundi ang tumakbo dahil sa tensyon. Lahat ng iyan nagugat matapos ang bali-balitang aarestuhin umano sa Senador Bato de la Rosa ng mga taga-NBI. Si de la Rosa napalabas habang nasa plenaryo at nag-livestream pa. Nang matapos ang sesyon, mapapansing naka-lockdown na ang buong gusali ng Senado. Kasabay din ito ang pagdagdag ng presensya ng pulisya at Marines. Pero sa isang bahagi ay may nakitang nagbabarena sa pinto na malapit sa GSIS. Ang mga kalalakihan nakasuot ng vest na may pangalan ng NBI. Ilang sandali bago ang barilan, ang Office of Sergeant at Arms nagsabi sa media na may aarestuhin umano sila. Namataan din ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa habang pasakay ng elevator. Pagkaraan ng ilang saglit. Oh my God! Mga putok ng baril ang tanging maririnig. Kasabay din ito, kanya-kanyang livestream ang mga senador na miyembro ng mayorya na natira sa Senado. Kanilang sinisisi mga taga-NBI. What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help. That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. Nang gabing din iyon, dumating si DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr. Paglilinaw ni Rimulya sa media, ang prioridad niya ay mga senador at hindi ang pag-aresto kay De La Rosa. And I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Pero may inamin si Aplaska nang ma-interview siya ng media. Anya, sila ang unang nagpaputok ng baril. Tinaas po nila yung baril kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Samantala, 6 p.m. pa lang nang nilinaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa interview sa kanya ng GMA News na wala namang pag-aresto sa araw na iyan. Kasi naglabas siya ng video kanina, ang sinasabi niya, meron daw siya nakuhang impormasyon na pagkatapos ng sesyon ngayong araw,
susubukan daw siyang ulit arestuhin. Totoo po ba yun? At sino po ang magsiserve ng arrest warrant? No, well, wala po akong nabalita ang impormasyon na aarestuhin siya ngayon. Brian Carolino, BCRC3. Susunod, iba pang maladrama mga tungkol sa nakalipas na mga sesyon sa Senado, balikan natin. Mosyong naghahaing payagan sa Senador Bato de la Rosa na makadalo at makaboto sa online meeting, hindi umubra, minority nag-walk out. At akbayan, pupusuhan, programang The Nation's Pulse, 4 na taon na, tuloy-tuloy lang tayo Blue Team sa pagpulso ng mga balita dito sa The Nation's Pulse. Ang dapat na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alap at nag-iinit ng alinmang unos ang darasan natin. Unfair ano? Gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Pupulso na po ang bayan ngayong gabi. Umpisa na ng ating balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Takbuhan, bangayan, barilan, iyakan, pati na ang bigayan ng Maha Blanca meron sa Senado. Lahat ng iyan ay pumutok lang naman simula May 11, araw ng botohan para sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara, at bigla ang kudeta sa Senado matapos ang pagsulpot ni Senador Bato sa plenaryo. Unahin natin ang namuong tensyon sa pagitan nila Senador Kiko Pangilinan at Senador Robin Padilla. For the record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Nagugat ang lamat ng alitan nila matapos magkabangyan sa plenaryo nitong May 12. Kaugnayan sa paghain ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa mula sa ICC nitong May 11. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. My understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Hanggang ang diskusyon nauwi sa tensyon. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I understand. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes,
But there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record. Matapos ang ilang saglit, si Padilla, inireklamo na si Pangilinan dahil sa pagsigaw. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, iba ang excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Hindi pa rito nagtapos ang alitan dahil kinabukasan. Ganito na naman ulit ang naging eksena sa pagitan ng dalawang senador. Meron po akong naiwang usapin kahapon sa ating sesyon. Tungkol po ito sa asal o decorum ng isa sa ating kasamahan. Ayon po sa ating rules, ang sabi po dyan, Section 93, Rule number 34, Unparliamentary Acts and Language. Ang sabi po dyan, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Mr. President, ang suggestion ko ay dahil napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin. Maraming salamat po. For the record, Mr. President. So ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Matapos ulanin ng bala sa Senado, luha naman ang bumuhos sa plenaryo nitong May 20. Kamusta kaya sila? Majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Ang eksenang iyan, nag-ugat lang naman sa privilege speech ni Senador Risa Ontiveros matapos madismaya sa mga nangyayari sa Senado. Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Senador Pia Cayetano umiyak sa sinabi ni Hontiveros na para bang walang nangyari. Anya walang nungumusta sa kanila sa araw ng barilan sa Senado. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Nilinaw naman iyan ni Hontiveros. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Pagkatapos ng sesyon, makikita sa larawang magkatabi sila ni Cayetano.
Sa inilabas naman ng ilang media outlets, may GC naman pala ang mga senador ng 20th Congress. Nangumusta naman pala ang minorya sa kanila. Mahal kita, sana all! Dahil sa Senador Pia Cayetano, hindi lang pala dapat kumustahin. Dahil ang senadora, mahablang ka palang dapat na pinatitikim. Pero, sino naman nagbigay? Si Senador Lito Lapid. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. At ang sambit ni Supremo, mahal kita. Gusto po kasi maalaman mo na mahal kita. What does the brother say? No, Sa kabila niyan, may mensahe si Lapid sa kanyang mga kapwa-senador. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal po kami. Na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Sabay sabing, hindi niya lilisanin ang minority. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Samantala, Blue Team, magbabalik pa po tayo rito, The Nation's Pulse. Naglalaro ng horror game sa madaling araw. Diba? Sinong abnormal ang gagawa nun? Ako lang. Ano tayo nang galing kanina eh? Dito na rin tayo nanggaling kanina. Bas. Uy, pa-shoutout daw, sabi ni... Ay! At Juday! Tangki, 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 tangki. 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 Umpisa na ng ating balitaan, Blue Team. Ako po si Brian Carolino.
na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alap at nag-iinit ng alinmang unos ang darasan natin. Unfair gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Kinwestiyon ni Senador Robin Padilla sa kanyang Facebook post sa mga nangyayaring digmaan ngayon sa gitnang silangan, terorismo at ang pagkakadawit umano ng Pilipinas sa hidwaan ng China at Taiwan. Kanyang tanong, hindi pa raw ba ito umano force majeure? Ang tanong niya nagmula sa mainit na diskurso ng mga senador nitong May 25. Kaugnay pa rin siyempre kay Senador Bato de la Rosa. Madaling araw ng May 14, matatandaang tinulungan niyang ilabas ng Senado si De La Rosa. At sa mga susunod na sesyon, ang matagal ng absent na senador ay wala na ulit hanggang sa mag-convene bilang impeachment court ang Senado nitong May 18. At dahil hindi makapasok ang wanted na senador, may mosyon ang ilang mga miyembro ng mayorya. Kanilang solusyon, teleconference. Section 41C. After Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C. Allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President. Dahil dyan, pabor ang minority senators. Kaya si Padilla napatanong at dinahilan ang force majeure bilang rason upang payagan ang kanyang kabaro o kanilang kabaro sa mayorya na si De La Rosa. Matapos ito ay sinigundahan agad niya ang sumunod na post para raw palawakin pa ang ibig sabihin nito. Ayon kay Padilla, para umano mas maintindihan ng force majeure, dapat daw ay kinukonsidera natin ang mga kaganapang tulad ng bagyo, baha, lindol, gyera, terorismo, pati na umano ang paparating na La Nina sa mundo. Sabay question sa dating majority na akala raw ba niya ay proactive sila. Sa kanya namang kasunod na post, pinagdiinan niyang maraming bumoto kay Senador Bato de la Rosa kaya't hayaan na lamang daw na gawin niya ang kanyang tungkulin at gamitin ang teknolohiya para magampanan umano ito. Pero tama nga ba ang paggamit ng ganitong kahulugan? Ayon sa Merriam-Webster, ang force majeure ay galing sa salitang French na sa Ingles ay superior force. Ito ay mga pangyayaring hindi makokontrol tulad ng gyera at matinding panahon. Dahilan upang mahirapang gawin ang isang bagay gaya ng trabaho. At upang mapagpatuloy ito, maaring gumawa ng kasunduan ng isang kumpanya upang gawing rason na naglilimita sa isang tao na magtrabaho. Pero ayon sa Legal Information Institute ng Cornell Law School, ang ganitong paggawa ng kontrata ay applicable lamang sa mga business sectors. At hindi ibig sabihin na may krisis sa ekonomiya ay force majeure na kaagad ito. Ganyan din ang sinabi ng Jus Mundi na sa private sector lamang ito applicable. Hindi lahat ng krisis partikular sa ekonomiya ay nangangahulugang force majeure na. Ang isang gobyerno ng isang estado ay hindi nararapat na magsagawa nito. Para sa karamihan, hindi sapat na dahilan ito upang hindi dumalo ng pisikal si De La Rosa sa Senado. Gaya ni Senador Erwin Tulfo na binigyang tiin na nakakahiya lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho kahit bilad sa arawan.
I can describe it only, Ms. Carmina, as nakakahiya. I mean, our salaries, 300,000 plus allowances, etc., etc. These are the money of the people. These are coming from the taxes. Yet, we're like privileged, like nakakahiya, di ba, na you don't go to work, but you pay us, the taxpayers pay us, they have to grind, they have to go to work every single day, come hail or storm, etc., typhoon, flood, they must report for work, otherwise they won't get paid. While us, is it because we're senators? We don't need to attend the session and go to work? Paano po yung our bosses? The people are our bosses. The masa, everybody, the street sweeper, the janitor, the guards, everybody are our boss because they elected us. Our powers emanate from the public. So we have to respect that. Kung yung amo namin, the people is our amo, nagtatrabaho, paano naman yung kaming mga utusan, nakaupo lang, at pasarap-sarap, mag-i-internet lang, magte-teleconferencing, samantalang yung amo namin kailangan tama ka, magtiis sa traffic, pumunta sa factory na mainit, magtatrabaho yung construction worker, napakainit ngayon ng panahon, pumupukpuk doon. These are the people paying our salaries, Ms. Carmina. And yet for us, in the comforts of our home, air-conditioned, we don't need to go to the Senate for session kasi pwede ang teleconferencing, video conferencing. Why? Kaya nga, we objected, Ms. Carmina, nakakahiya. Pupulsuhan pa natin mamaya sa pag-walkout ng minority sa plenaryo nitong May 26, mosyong teleconferencing para kay Senador Bato, palyado. Senador Risa Ontiveros ipinagtanggol ng mga kasama sa minorya matapos tawagin ni Senador Rodante Marcoleta na walang legal background. At programang The Latest Us, 4 na taon na. Hindi tayo titigil sa pagpuso ng bayan dito sa 4 na taon yun ang kasama rito sa The Nation's Pa. Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimayin natin anumang anggulo, saan man, kailan man. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang Nilalaman. Tangki 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 tangki. Walang quorum, kaya ang dapat sanang plano ng majority na payagan si Senador Bato de la Rosa na lumahok sa sesyon ng Senado ay hindi natuloy. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information
and Communication Technology. I so move, Madam President. Ang minority nilisan ang plenaryo. Ang natira si Senate Minority Leader Tito Soto. Bakit siya nagpaiwan? Panooring mabuti. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Well, ilan ba? That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba uh, magaling sa rules? We're not debating. It's not We're not debatable, debating Madam minority President. leader. Move to adjourn. We're I'm not debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not upon a situation, quorum call, Madam President, when motion they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. on Monday, June 1st, 2026. Malinaw, nang dahil sa kawalan ng quorum ay napigilan ang motion ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide ang House. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, ano nga ba itong quorum na ito? Ayon sa Merriam-Webster, ito ay ang bilang ng kailangang miyembro na present sa isang pagpupulong. Sa Section 44, Rule 15 ng Rules of the Senate, nakasaad dito na ang majority ng mga senador ang kailangan sa quorum. At kung kakaunti, ang bilang ay maaring mag-adjourn ng session. Sa Section 89 ng Rule 31, Precedence of Motions at sa Section 90, Rule 32, Privilege Motions ng Rules of the Senate, isa sa mga maaring motion ay ang mosyong ito, ang motion to adjourn o sa madaling sabi, pagtatapos ng sesyon. Lahat ng motions gaya ng motion to adjourn ay hindi debatable at kailangang agad gawin at sundin kaagad matapos ihain ang motion. Sa nangyayari sa Senado nitong May 26 ay patunay na ang pag-walkout ng minority habang nasa sesyon ay naayon sa patakaran. Sila ay sumunod sa rules ng Senado. Kaya ang quorum nawalan din dahil wala na ang karamihan ng mga senador sa loob ng plenaryo. At nagtapos ang sesyon sa pamagitan ni Minority Leader Senator Tito Soto na nagpaiwan upang magmosyon ng adjourn na ayon sa Section 41, Rule 14 ng Rules of the Senate, ang Minority Leader ay maaring magpostpone ng sesyon sa day-to-day adjournment, gaya ng ginawa ni Soto. Bakit tumantong sa ganito?
Dahil yan sa mainit na diskurso sa pagitan ng mayorya at minorya para lamang payagan ang wanted na senador na makapag-teleconferencing. Pero kahit nasa Section 41 ng Rule 14 ang pagpayag ng pagdalo ng isang senador sa isang teleconferencing, ginagawa lamang ito kung nasa gitna ng national emergency ang bansa. Kasama din dito kung payag ang karamihan sa mga senador pero dahil sa ginawa ng minorya, nawalan ng quorum na nagresulta sa pagtatapos ng plenaryo. Sa kanilang joint statement, mariin nilang tinututulan ang pagdalo ng isang senador sa teleconferencing. May group picture rin sila na may caption na United Majority. Sa pagpapatuloy ng ating pagpulso ng mga balita, Senador Risa Hontiveros ipinagtanggol ang mga kasama sa minority matapos tawagin ni Senador Rodante Marcoleta na walang legal background at programang The Nation's Pulse, 4 na taon na. Sama-sama pa rin tayo Blue Team sa 4 na taon ng pinupulsuhan ng bayan dito sa The Nation's Pulse. Dapat na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alat at nag-iinit ng alinmang unos ang darasan natin. Unfair gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan ngayong gabi. Ipinagtanggol si Senator Risa Hontiveros ng kanyang mga kabaro sa minorya laban sa pasaring ni Senador Rodante Marcoleta nitong May 26. Ayan ay matapos tawagin ni Marcoleta na kulang sa legal background si Hontiveros na agad namang sinegunduhan ng kapwa senador sa minority. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta, yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules.
Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam eh. Sino po President, magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Ang mainit na bangayan dahil sa pag-ikot ng sesyon sa pagpayag sa isang senador na gumamit ng teleconferencing. Section 41C. After Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C. Allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President. Pero tutol dyan ang minorya. Sa kanilang joint statement, mariin nilang kinundina ito at kinukustyon ang tila pagmamadali na baguhin ng Senate ruling. Anila, ang pagmamadaling ito raw ba ay dahil sa gusto nilang makaboto sa Senador Bato? Kahit nasa Section 41 ng Rule 14 ang pagpayag ng pagdalo ng isang senador sa isang teleconferencing, ginagawa lamang ito kung nasa gitna ng national emergency ang bansa. Gaya na lamang na nangyari noong COVID-19 pandemic na hindi talaga pwedeng lumabas ang lahat. Kaya ang naging sustain ng minority, pag-walk out, dahilan upang mawalan ng quorum. Sa Section 44, Rule 15 ng Rules of the Senate, nakasaad dito na ang majority ng mga senador ang kailangan sa quorum. At kung kakaunti ang bilang ay maaring mag-adjourn ng sesyon. Sa Section 89 ng Rule 31, Precedence of Motions at sa Section 90, Rule 32, Privileged Motions ng Rules of the Senate, isa sa mga maaring motion ay ang motion to adjourn o sa madaling sabi, pagtatapos ng sesyon. Lahat ng motions gaya ng motion to adjourn ay hindi debatable at kailangan agad gawin at sundin kaagad matapos siyain ng motion. Sa nangyari sa Senado nitong May 26, ay patunay na ang pag-walkout ng minority habang nasa sesyon ay naayon sa patakaran ng Senado. Sila ay sumunod sa rules ng Senado, kaya ang quorum nawalan din dahil wala na ang karamihan ng mga senador sa loob ng plenaryo. At nagtapos ang sesyon sa pamagitan ni Minority Leader Senator Tito Soto na nagpaiwan upang magmosyon ng adjourn. Na ayon sa Section 41, Rule 14 ng Rules of the Senate, ang Minority Leader ay maaaring mag-postpone ng sesyon sa day-to-day adjournment, gaya ng ginawa ni Soto. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Well, ilan ba? That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the Minority Leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then
ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we- President, motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba me- magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable. debating Parliamentary minority inquiry, report. Move to Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they, to- when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President, sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. Monday. on Monday, June 1st, 2026. Kaya kung wala mang legal background si Ontiveros, ang kanilang ginawa sa Senado nitong May 26 ay patunay na kahit sino ay pwedeng maglingkod sa bayan, abogado ka man o hindi. Ang ginawa ng minorya ay isang hakbang na nagpapatunay na ang sinumang marunong rumispeto sa batas ay may kredibilidad na unahin ang interes na nakararami kaysa bigyang proteksyon ng isang lumabag at tumatakas dito. Sa Section 1, Article 11, Accountability of Public Officers ng 1987 Constitution, nakasaad na ang public office ay public trust. Ang mga nagsaserbisyo sa publiko ay dapat na paglingkuran ng taong bayan na may responsibilidad, integridad, katapatan, kausayan, pagmamahal at hustisya sa mga pinagsisilbihan nito tungo sa ikabubuti ng bayan. Unang umere ang programang The Nation's Pulse sa Facebook account ko nitong May 8, 2022. Isang araw po yan bago ang 2022 presidential election sa Pilipinas, sinimulan ang programang ito bilang paglaban sa laganap noong fake news sa kasagsagan ng eleksyon. Tungayan natin ang programang ito sa mga nakalipas na mga taon. May 8, 2022 nang sinimulan ang programang The Nation's Pulse. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Kasama ang inyong lingkod, Brian Carolino, layunin sana ng programang mapulsuhan ang boses ng bayan. Pero ang dapat sanang pagpulso ng opinyon, ilangaw ang ating pasurvey para sana sa programang ito na The Nation's Pulse. Ibig sabihin, walang sumagot sa Google form na may limasan ng mga katanungan. Una, ano ang hinahanap mo sa isang kandidato bilang butanteng Pilipino? Pangalawa, gaano kahalaga ang track record ng isang kandidato sa eleksyon? Pangatlo, pagdating sa plataforma, ano nga ba ang mahalaga? Quantity o quality? Pang-apat, ano ang inaasahan mo sa darating na eleksyon? At panguli, anong mensahe mo sa iyong kapwa-butante at sa mga future voters? At dahil laganap ang fake news ng mga panahong iyan, isang araw bago ang 2022 presidential elections, itinuloy pa rin ang programa. At iyan ang makabuluhang gabi bago ang eleksyon. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod po sa bayan. Sa pamamagitan ng isang programang pupulso
sa ating lahat. Nasundan ito ng pangalawang episode nitong Oktubre ng kaparehong taon. Ayan ay matapos masunog ang lugar na tinitirahan ko. Sumiklab ang dalawang uri ng apoy sa 224. May 8, 2023, pangatlong episode ng programa na dapat sana'y huli ng pagpulso ng bayan. Ito na yatang masasabi kong pinakahuli. Bakit ka mo blue team? Hindi ito dahil sa ito na ang huling episode ng The Nation's Pulse at ng BCRC3 TV. Pero nasundan pa rin yan last year para sa primetime balitaan sa BCRC3. Magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Po si Brian Carolino. Pupulso na po ang bayan ngayong gabi. Muli, magandang gabi. Ngayong 2026, bilang anibersaryo sa 4 na taon nyo ng kasama sa pagpulso ng bayan, itutuloy natin ang balitaang sinimulan para sa iisang layunin, ang maabot ang pulso ng mga balitang kailangan ng bayan. At yan po ang mga balitang pinulsuhan ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Hanggang sa susunod nating balitaan, ang bayan, pupulsuhan.